So far, ang report sa amin is ang severely damaged talaga yung NCR, yung Region 4A, Calabarzon, tsaka yung, well, it seems Region 3 din because we have 400 schools that will open after July 29. Nagdesisyon ng Department of Education na ipagpaliban muna ang pagbubukas ng klase sa higit 400 paaralan sa bansa. Ito ay sa mga lugar na lubhang napinsala ng mga pagbahang dulot ng Bagyong Karina at Habagat. Sa Lunes, July 29 na sana ang nakatakdang school opening sa lahat ng public schools sa elementary at high school. As a general rule, gusto natin makabalik talaga sa July 29. No? Pero ano talaga, yung iba hindi talaga kakayanin. Kaya, so, merong cities like Malabon will start on July 31. Yung Valenzuela, August 5 sila. Kasi ginagamit pang evacuation center yung kanila. Sa ibang region, sa Region 12, parang may 4 na eskwelahan, yung malapit sa Liguasan Marsh. But so far, yun ang reports. Ayon kay Education Secretary Juan Edgar Dosani Angara, posible pang tumaas ang bilang ng mga paaralang hindi muna makapagsisimula ng klase sa Lunes. Patuloy naman ang mga pakikipag-usap ng regional at assistant regional directors sa iba't ibang lugar sa mga lokal na pamahalaan upang alamin kung ano at gaano kalaki ang naging pinsala sa mga paaralan sa lugar at kung kaya ba ng mga ito na magsimula na sa Lunes, July 29. Siniguro naman ni Secretary Angara na may pondong nakalaan para sa rehabilitasyon ng mga paaralang napinsala. It will take some time because sa DepEd meron tayong 2 billion rehabilitation fund. So yun, we can access that right away. But if it goes beyond that, we have to rely on other agencies at depende na yun sa kung gaano nila kabilis mailabas yung pera. Samantala para sa mga paaralan na napospone ng pagsisimula ng klase, tinitingnan ng kagawaran ng pagkakaroon ng makeup classes, ngunit hindi pa ito dinitalya ng kalihim. Tututukan din ang tradisyonal na method ng pag-aaral upang mabawasan ang learning loss sa mga mag-aaral. Hanggat maaari nais ni Secretary Angara na maiwasan ang paggamit sa mga paaralan bilang evacuation centers dahil nakaapekto ito sa pasok ng mga estudyante, gaya na lang ng nangyayari sa ibang lugar ngayon. We're discouraging it as a last resort na lang kung wala talagang pupuntahan at may threat to persons and property, yung talagang malubha. Pero unahin sana yung covered courts, nakaset forth yun sa department order na inisyu natin kahapon. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.